Alam at isang magandang hapon sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating mga tagapagpanood at sa mga talagang avid fan at talagang taga-subaybay ng Kalumbag every Saturday. Hello, mabuhay! Welcome to our segment and ito yung nagsisilbing part 2 ng ating last discussion. It is international. So last week, marami tayong napag-usapan but unfortunately hindi po ako nakadalo sa mga pag-uusap nila along the way kasi may mga mga troubleshoots um ano na kapag live. So ayun, Kuya Akim and Ate Raisa are able to have a successful time. So ayun, kamusta naman ang lahat? I hope you're doing well. And kamustahin naman natin yung makakasama ko this afternoon. Kuya Akim. Ayan, isang napakagandang tanghali sa ating lahat kahit na medyo makulimlim sa labas. Pero never mind that. Tuloy pa rin ang laban sa buhay, no? So, laban ng buhay, no? Kaya hanggat maaari ay enjoy lang, ganon. But wala tayong magagawa. Life is life. So, yun lang, wala tayong magagawa. Parang life must go on. Kumbaga parang yung kanta ng gulong ng palad. Bukas pa yung mapapakinggan kasi Sunday. Oo. Gulong ng palad. Ay, char. Oo, ganon. So, okay lang naman ako. So, ikaw naman, Rhea, kamusta ka ngayon na week, no? How's your second week as a college Wait na. student? I may countdown. Mm-mm. Yun. Hindi ko na kaya. Ay! Ayun, second week, no? So, talagang nanibago ako sa culture ng college. Siyempre, kasi, maya't maya, bibigay ng quiz, ganon. Hindi naman talaga ganyan sa high school, di ba? Um, Sometimes pa, surprise quiz siya kung hindi ka nag-aral, wala ka talagang maisasagot. So, ayun, pero happy ako dahil, nahuhon ko um, yung skill ko na kapag sinabihan kaming mag-quiz, mayat mayain ko pa, ganon. Ngayon, hindi na ako nagka-cram sa ngayon. Mm-mm. Uy, ako nagka-cram. And I hope, ayaw kong ma-develop yung ganong character kasi bad. And this day is yung tinatawag na NSTP namin every day. So yun ay hindi na bago sa mga sa every first year ng college. Yun talaga. Especially dito sa amin kasi I am enrolled in a university kaya yung standard is very very high. So ayun, dapat mag cooperative tayo sa mga dapat gawin sa school, hindi na sa akin, lalong-lalo na sa mga kabataan na nanonood ngayon. Please do your task in school very, very progressive and huwag hayaan na manalo yung katamaran, di ba? Kasi yung pag-aaral, limited time, hindi naman sa limited time, like parang um, tawag dyan, parang lilipas din kasi hindi naman forever na nag-aaral tayo. So ayun, gagawin na natin yung best natin kaysa naman balik tayo sa, 'di ba, sa pag-aaral. So ayun, Kuya Akim. Mm-mm. So, ayan, no, just like what Rhea said, no, that me and Raisa enjoy the chikahan. But sad to say, nawala din si Raisa. 10 minutes before matapos. So nag-isa ang lola mo doon. No? Mag-isa akong sumalakpan yung lahat. So, oh my God. No, munti ako Uy, naubusan ng energy. Exactly. Tinawid ko ng I think nasa 48 minutes na yun, 12 minutes na lang yung kulang sana. Di talaga kinaya ni Raisa kasi nga brand out sa kanila. And ngayon din brand out din sa kanila. So ayun, no. Baka naman dyan, no, katok-katok. Katok-katok tayo, no. Baka naman pwede nilang palakasin yung internet connection, no, ng Negros. No, kasi yun talagang, kasi nga we are now in the 21st century, and we are now in the 21st century. Siyempre, most of us are, siyempre, kumbaga yung pagiging adaptive natin when it comes sa mga modern is very relevant. Even this like, kasi nga, di ba, we are working through online, gano'n, just like sa Lambag, no? Hindi naman pwede palagi kada Sabado, face-to-face tayong lahat, gano'n. Ubos ang budget ng lola nyo. Oo.
ubos ang budget ng init. So, yung gano'n na mga way na sana naman na imbes na mapadali, hindi kasi may mga hindrance. So, yun. Of course, na pag-usapan namin yung tungkol sa international ano pa rin, yung day part 1. So, part 2 ito ngayon. No, this is part 2 and hopefully it will make more. We are celebrating this, not just having a lot of foods, a lot of ano ba yung mahain sa mesa, but we celebrate this through empowering ourselves, also empowering others. Kaya, Naputol kahit ko yung sa'yo. ayun, may mga sasakit kasi dumadaan. No? So, ayun, so, medyo talaga nag-e-enjoy lang tayo dito, no, sa pag-uusap. Ating pag-uusapan, kasi last time kasi, we tried to localize the topic, even though International Youth Day siya, but we're just focusing on the local level pala. Kaya, ngayon, kasi this is the part, so, kaya tayo, hindi national level, but international. Charot. Expecting Rhea that you are joining Miss Universe, right? Miss World, ay, joke lang. Uy, oo. So, ayun, no, kasi kaya mga kabataan, we have different roles. Tawag na ito, may iba't iba tayong sinusulong, may iba't iba tayong ginagawa sa buhay, may iba't iba tayong pinagkakaabalahan. Ikaw ba, Rhea, no, ano yung role mo bilang kabataan para makamit yung pangdaigdigan? Kasi yun yung ano, tawag natin, parang ganyan nangyari sa UN eh. Bakit nabuo si United Nations, no? To unite all nations, no? From even though different countries yan siya, to unite and then to solve issues, problems. Because saka yung pagtutulungan. So tayo mga kabataan, ano yung role natin para makamit yung pandaigdigan sinasabi ngayong So, ayun. International Youth Day. Sige nga, Rhea, go ahead. Go ahead. So, uy, Miss, kasi yung question natin is very, very broad and very, talagang, uh, dapat na pag assess sa sarili natin. So, bilang kabataan, ano yung panig ko, para siguro, but let's just say, dito, sa lipunan, maging pang-international. So, hindi natin alam na unti-unting nabubuo yung parang picture, no, ng mga ang mga magagandang gawain na nagawa natin sa lipunan. For example, syempre, bilang isa kabataan, unahin natin yung anong dapat talaga, especially yung kasi once you have vision, ito yung pundasyon na bago ka makakausad sa mas malaking scope, di ba? Mas mahirap kasi sa isang kabataan kapag siya, out of school youth siya, tapos gusto niyang may gampanin sa lipunan. Ay, hindi naman talagang na-eliminate, pero talagang mas madali kapag into education ka talaga, mas maraming mga opportunity. So ayun, bilang isang kabataan, yung simpleng gampanin ko is yung pagpunta sa school. Siyempre, Mm-mm. bonus na yung kagaya nito, yung parang na natin, magsisilbing extra na gampanin natin yung being student leader, no? Hindi natin alam, siguro next generation tayo. Yung iba diyan magiging politiko at syempre kasi once sa politiko ka, syempre may potential ka na mas makakagawa ka ng mas malaking mga gampanin internationally. So ayun. Yeah. Ayun, no? So, kasi naman, hindi sa ano kasi, we have different kinds of youth. Meron tayong nasa school, meron tayong mga youth na nagtatrabaho na, meron tayong mga out of school youth talaga. Yung talagang, they decided to stop yung schooling. In some reasons, maraming factors yan. Economic status, sometimes they are neglected, ganon, yung distance from school to their home. Ang daming factors niyan. So that is why siguro the role is that tawag nito that to motivate other youth that
education is very relevant. You know why? Because kung wala kasi tayong education, ganun, even though yes, may natutunan ka, ganun, ganun. But when you go at work, when you apply a job, of course, tingin ka talaga ng credentials niyan. Parang sa simple pa lang ha, sa simpleng araw-araw natin na pagpasok sa school, we can give more. No, we can enhance ourselves through listening to our teachers, ganon. Kasi ibang-ibang level yan, no? So, yung ma-reach natin yung 3 R's. Yung 3 R's, it means reading, writing, and the arithmetic. To count, reading, writing, alam niyo na yan? Oo. So, yung parang foundation na yun. Pag tulad ng ganon, madali tayong maloloko ng maraming tao. Madali tayong maloloko, madali tayong, ito yung aabusuhin. Then, lalo na if hindi mo alam yung rights mo as a youth. Madali ka lang ma-discriminate, madali ka lang ma-harass sa mga kanto-kanto, no? So, that is why, even you are out of youth, even you are, ano ba klaseng youth ka right now? As long as you know your rights. So that is why I'm not just a motivation to go to school, but also I'm a motivation to learn the right responsibilities. No? Coming from, of course, parang coming from them na binigay sa atin ng ating mga bansa sa mundo. Of course, sa United Nations kasi meron tayong UDHR, no? Na talagang binuo siya after World War II kasi ang daming harassment and abuse ang nangyari during World War II. So that is why parang initiative ng UN. Yung naging basis nila yung UDHR hanggang nagkaroon na ng United Nations Law of the Land, um, yung Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. Ayan, medyo mataas to yung sitaw. And of course, ito yung kakalimutan, talagang pinaglalaban natin dito sa Kalambag, yung UNCRC talaga, yung United Nations Convention on the Rights of Man. Yun talagang ano natin, main here is Kalambag. So, kung tayo mismo, if we cannot motivate other people, not just to motivate, encourage them to make sense, no? Kasi right now, harassment, abuse, neglect, at rampant, marami ka nakita dyan, mga palaboy-labit mga bata, ganon, mga mga batang na abuso. This is not ano ha, by the way pala, ano pala muna tayo, tawag nito, disclaimer, no, na yung batay po na lumalabas, yung mga salita po na lumalabas sa aming bibig, ay opinion po ito ng mga kabataan sa Kalambag at wala po kinalaman. Ayan, so, alam mo Rhea, no, talagang makikita talaga natin yung parang evolution ng kabataan. Kasi nga, if naalala mo before Rhea, no, before that, yung parang tawag nito, yung gagawin natin is because, ay, ito yung ginagawa ng matatanda before, ito yung parang nakagitnaan, o kumbaga, nakontento sa kung ano yung meron. Sige, gano'n na lang pa, hindi masyado ano. Nakontento sa anong meron. Ikaw ba, Rhea, nasa mo ba yun na, ay, sige, ito na lang kasi, um, ito na lang yung, ito na lang yung gagawin ko, ito na lang yung akin kasi meron naman din sa kanila ganun. Parang, tawag nito, okay lang na ganito kasi ganito naman yung ginagawa nila before. Nakaisip ka ba ng, nakaisip ka ba ng mga ganyang mind before? Oo naman, Kuya Akim, kahit sino naman siguro. Um, Isa na dyan, yung ano tawag nito, yung parang influence ng lipunan. Especially, pag nagiging norms na siya, nagiging ano na siya, kalaunan nagiging isang komunidad, di ba? Toxic pa niyan kapag galing pa sa family niyo. Disclaimer lang. So, yung mga uh, naririnig niyo is yung based on experience or opinion, ganun, pananaw, ganun. Di ba, ang pangit lang kapag say, let's just say for example yung pagkatapos ng high school, tapos yung mo is yung parang influence nila is yung mag-aral ng college kasi maghanap ka na ng trabaho doon ka punta. Parang nane-neglect yung
hindi na makapagpasok sa paaralan. Kasi as we all know, yung katagang education is the only thing that they cannot take away from you. Ito lang yung pamanang talagang parang ito pamana siya ng mga parents nila sa atin. Kapag may mga opportunities tayo, kagaya na lang pag aaral sa college, grab na natin. Huwag nating hayaan na yung mga opinion ng nasa paligid natin, yung parang ito yung magiging natin, ito yung magiging guide natin sa mga opinion natin. Gawin natin yung tama kasi yung pagsisisi yun, lumalabas yung pagiging Bisaya, nasa hulihan. So ayun, nasa hulihan yung pagsisisi and we cannot bring back time. So yung pag-aaral talaga very essential siya, no? Kahit pabalik-balik natin siyang magiging topic natin yan paulit-ulit dito sa Kalambag. We don't hesitate na talagang i-remind yung kabataan na mag-aral tayo. Kasi yung pag-aaral ngayon, libre na. Kahit sa college, yung sa school namin ni Kuya Akim, libre na po yung tuition namin. Kasi we are Scholar of SHED. So, ayun. I am very proud na isa ako doon sa napabilang sa school namin. Kasi ang hirap po na makapag-aral sa ibang paaralan. Na talaga yung standards nila, kapag hindi mo naabot, hindi mo makakaya yung mga gawain doon. So, ayun. Sana makaya natin. And don't give up, guys. Kasi ilang years lang naman yan. Siguro 5 years from now, we are successful na sa mga tinahak nating landas. So ayun, Kuya Akim, siguro yung tanong mo kanina na to the point na ba na ayun, naging dependent ako sa sinasabi na sometimes, pero I prove to myself na kapag susundin mo sila, make sure na hindi ka magsisisi. So ayun, I do the best thing na lang sa kanya magsisisi. Ikaw ba, Kuya Akim, kung ikaw? So it means, Rhea, hindi ka agree sa parang kataga na hindi lahat na nakasanayan ay tama. Oo naman. Hindi Exactly, no. lahat. Oo. Kasi sometimes, no, doon talaga yung mga way, especially, no, sige, gatong example na lang kasi nga talamak talaga yung ML, not just here, but to the other countries as well. Na yung parang ML, yung ibang huminto sa pag-aaral kasi nga nakita nila yung mga online gamer na mga stars na ngayon that ay ganyan o sige ano nga nag-ML lang yumaman ganun. Iba ho yun sila na level. Kumbaga parang may investment ata na ng ano, hindi ko alam eh. No, di kasi ako gamer. Kasi parang may mga investment yan ng mga nangyayari kasi Lalo parang parang di kasi ako sa online gamer na industry. Okay, not sure ha. So ayun. Kasi kanina Rhea, no, we have mentioned a lot of problems sa harap ng mga kabataan ngayon. So, aside dun sa mga nabanggit natin, meron ka pa bang naiisip, no, na mga tawag neto na pangunahing suliranin o hamon na kinakaharap ng tawag neto ng mga kabataan? Kasi last time, no, di ka I don't know kung nakapagsabi kayo to last time. Kasi last time, local level tayo, no. So ngayon, sa national level natin siya na kung saan no hindi lamang tayo yung nakakaranas maging sa other country na rin. So kayo ba Rhea, makikita mo ano yung mga problems o hamon, challenge na kinakaharap ng mga kabataan no? Para makamit yung kaunlaran at saka yung diba? Pagkakaisa. Medyo bulol na ako sa Tagalog. siguro kung ako yung tatanungin kung ano yung talagang yung mga hamon, maraming hamon naman syempre. Maraming hamon yung kinaharap ng mga kabataan, lalo-lalo sa generation natin ngayon. May mga umuusbong na iba't ibang hamon, syempre, ayun. Kasi Mm. it's part of our life. Siguro yung highlight na Mm. talagang parang highlight niya ganun is ano, yung mga youth, yung parang nagre-rely na lang sila sa anong kayang gawin ng iba. Nila nakikita yung potential nila bilang kabataan. Ako, Mm. noon, hindi talaga ako active sa mga ganito. Siguro nung tumuntong ako ng high school, mas nakita ko pa yung talagang
anong mas maibibigay ko bilang kabataan, hindi lang dito sa lipunan, kundi na rin sa mag-iap. Siyempre, sa picture na din sa utak ko, ay yung magiging magagawa ko international. Kasi alam ko yung ina last time Kuya Akim, yung parang nag-meet and greet tayo sa Kidapawan. Ah, O, 'di ba? Yung may mga ano na tayo, may mga proposed partnership tayo sa other countries. So ayun, happy ako yung unti magiging yung mga ibang plataporma para sa ano yung dapat ano yung magiging yung magiging contribution natin internationally. Hindi natin alam baka tong init no magiging ano tayo as time flies, 'di ba? Magiging part mm, tayo ng init. So, isa na naman tayo sa mga bubuo ng iba't ibang organisasyon. So, ayun lang, I'm rooting for that kasi, kasi there's no mm, passive, talagang mm, porsigido ka. Yung talagang inaay mo yung yung magiging ganap in the future. So, ayun lang siguro Kuya Akim, yung talagang is yung pagiging, tawag yan Kuya Akim, yung super nagre-rely, parang ganun, nagre-rely lang yung mga kabataan. Kasi kaya naman nila, ipagawa mo na lang sa kanila. Parang ganun. Parang nagiging mm, tamad na yung mga kabataan ngayon. mm. No, so, parang yun din, no? Parang sa ano na rin, parang sa personal attitude na rin ata yan na sometimes you are relying of what is present in us, no? So, just like what you have said, Rhea, no, sana in the future. And of course, ikaw, of course, no, baka ikaw ang susunod kay Meryl, ipapadala sa ano, sa ibang bansa, no, hoping if may mga passport na tayo. Oh, sa to say, wala pa rin ako, no. Sige, sige, try natin makakuha ng passport. Ay, nangangarap din ng akla. Ayan. So, ayun naman, sige. Tama yung sabi din ni Rhea, no, that sometimes they're relying on the ano. Kasi ko lang, eh, I don't want to ano ha, I don't want to offend the parents ha, pero talagang sila yung may main role on how to guide their children. Kasi in the first place, sila yung kasama lumaki. Oo, tapos syempre alam na nila yung talagang kiliti ng anak nila. Depende na talaga yung kung paano nila palakihin yung mga anak nila. But for now, sige, dali natin ito international. No, so makikita natin that climate change are still rampant or relevant. No? So that is why maraming mga youth sectors no na talagang nag-undergo o sumusulong ng advokasya patungkol sa kalikasan. No? Maganda yung mga ganon. Kasi kumbaga nagkumpulan sila in one group and doing their goal, we have same vision, they have same goal na ituloy yung parang ano, yung parang what do we call that? Yung kanilang advocacy. And of course sa atin, no, in a simple way na mahiya tayong magsalita and ako tayo na mahusgahan. So that is like kalambag ano open, no? Sa ating mga kabataan. At I know marami pang mga ganito kasi programa na kumbaga, ano rin siya, under rin siya sa child participation na kung saan, no, mas nabibigyan tuon yung mga kabataan, hindi lamang kung paano magsalita, kung paano makuha yung kiliti ng mas, kundi kundi kung paano ka ano, kung paano mo buuin yung ano mo, yung sarili mong tiwala. Yung sarili mong tiwala, yung tiwala mo sa sarili na kaya mo magsalita sa harap ng yun yung sa atin nga sa Kalabang. Kaya nga tayong dalawa dito rin, as you can see. Ito yung ginagawa natin, no, na talagang product tayo ng Inat Philippines, Kalambag, na nagsusulong hindi lamang ng karapatang pambata, kundi para na rin sa ikakabuti ng mga student leaders natin. And we really love si Rhea. Makita ko to sa USM na officer na rin. Hoping for that, no? No, kasi nga, kasi last yata si So, James Reyes, no? kasi, Don't worry, I'm your general manager. Oo, kasi this is my last year na rin, no? Ano din. Wala na rin ako sa party ko, oo. So, I can do whatever I want. Charot. No, so, ayun, and lastly, no, of course, yung poverty pa rin. Di talaga kasi mapagkakailangan gas-gas yung kahirapan na yan. Kasi sige sa kahirapan na yan, maaaring hindi makapasok yung mga bata sa school. Simple way yon. Pangalawa, kapag
sila kapag may kahirapan, syempre maraming hadlang yan, how to access ganito, ganyan. No, health, ano pa yan, tawag nito, yung trabaho in the future nila. If kahirapan kasi kahirapan eskwelahan, mahirap sila makapasok sa school. Pag hindi sila nakapasok sa school, ay mahirap maghanap ng trabaho in the future. Yung parang mga ganon. And pwede rin, of course, maka-affect kasi sa mga bata na yung walang kain talaga. And very sad thing. Talagang nangyayari pa rin even after this day. So, and of course, lastly pala, no, yung mga kabataan na nagagamit minsan sa mga different crimes na nasasangkot, no. Because of course, hindi sila na-guide talaga ng parents nila, ganon. Actually, kasi kumanood kayo ng, ng eyewitness, naalala ko niya, yung parang, yung content nun is, sa isang place, wherein, puso yung mga riot, which is mga youth yung involved. Oo. Hindi lang yan dito, maging sa ibang bansa. Siguro mas worse pa yung sa ibang bansa. Of course, ilan sa kanila is separated yung parents, ilan sa kanila is lumaki na lang sa lola, sa guardian, ganon. No, yun yung realidad na yung karapatan nila na ng pamilya is and isa rin siguro yung naging minsan no na pagkalis ng kanilang landas. So, and it's a very heavy say no. Kasi yung sa akin kasi no, yung thesis ko ngayon syempre medyo nakikita ko yung conclusion. And mostly kasi sa ko is students talaga. So, how about yung mga out of school youth? Yung hindi talaga nakapag-aral, may connection pa yun. So, sana in the future, no, mabigyan ako ng opportunity to conduct this study again, pero sa outside the school. So, meron ka heavy. So, ang daming issues pa rin, daming hamon na yung mga kabataan na. But, it's very important to know na mag-guide sila. Kaya kung ko ng teacher. Kaya teacher talaga yung kinuha ko yun. Para, of course, mag-guide yung mga bata. And, and talaga yung pagkakaroon talaga natin, no, ng access sa information, ano talaga. Di ba nabanggit ko Rhea kanina, no? Yung tungkol sa yung kay Raisa, oo, yung access sa information, yung access sa internet connection nila. Kasi nga, we are now in the 21st century. Kasi nga, Rhea, kasi maraming fake news talaga. So, ano yung stand mo doon? Yung pag-access ng information, ano ba yung mga para sa'yo? Ano ba yung mga dapat isipin nila when it comes to accessing information? Especially gamit yung mga modern technologies, technical media, ganon. So, ano yung stand mo tungkol doon? So, Kuya Kim, come again kasi putol-putol. So, ayun. Pakiulit po. Ayan. Ayan, clear na ba? Clear na? Ayan. Ayan. Opo, ayun. Kaya kanina, di ba, no, isa rin sa mga problem na is yung sa edukasyon, aside from that. And connected din doon yung pag-access ng information. Oo. Na talagang minsan nag-lead siya into fake news, misinformation, ganon. Kasi nga, no, tawag nito, especially sa international relations natin, yung parang, nakakasagap tayo ng mga information coming from the other countries, ganon. Siyempre, yung access talaga natin, sa natin yung makukuha, di ba sa din, sa mga Google ba yan pa? Google, basta kung ano yung pag-mention nyo yan. So, sa mga news online, ganon. And of course, sa Facebook na rin, oo. Hindi natin kalimutan. So, ano yung mga tips mo sa kanya? So, paano nila magagamit yung pagkakaroon ng access ng information para mas aktibo sa mga pandaigdigang hadikain o layunin, no, para sa kaunlaran ng isang komunidad. Siyempre from international, dadalhin mo yan Oo. from local. So, ano yung kasano mo tong? Mm. So, ayun, Kuya Kim. So, nabanggit mo yung mga sa discussion natin is yung patungkol sa iba't ibang hamon. Siguro yung may dadagdag ko doon before I answer the question. Oo, tama yung din, yung parang napariwara ng mga kabataan, di ba? Yung na parang yung parang na mga decision is mali, ganun. So, Kuya Akin, thank you for yung parang enlightenment ng nung parang yung mga hamon na yun. So, hindi basta-basta
magbibigay tayo ng solusyon doon. Kasi need natin ng mga professional advice. Di ba? And I am happy, Kuya Kim, no, na magbasun ka ng research for that. Mm. Siguro rooting for you. Ayun, good luck dun sa magiging ano, research. Ayan, syempre, ayun, Mm. support ako. To answer the question, so ano yung magiging, yung ano, parang gampanin ba ng teknolohiya, yung pagbigay, ano yung mga information international. Syempre, tama nga yung sinabi ni Kuya Hakim na yung mga yung mga information na from international sa ibang bansa, ganun. Syempre, saan ba dadaan yun? Hindi naman kagaya noon na may mga available na mga tawag nito, artifacts ba tawag dyan? Or mga dyaryo na naglalaman ng mga iba't ibang balita, iba't ibang informasyon internationally. Hindi na ngayon mas accessible and more digitalized yung mga information na yun dahil sa mga umusbong na mga makabagong teknolohiya, dulot ng mga um, magaga, malikhain na mga science and technology researchers natin. So siguro yung parang diyan, siguro yung itatackle ko na lang siguro yung parang reliability Oo, ng rin. isang information Oo. national. Ay, ako siguro bilang isang siguro matatawag ko na yung sarili kong alam ko na mag-distinguish ng isang fake news sa hindi. Kasi kahit na dito nga sa locality natin, kahit local lang yan, kahit nandito lang yan dito kahit sa barangay lang namin, once na magsabi ka ng fake news, marami talagang tawag nito, napapaniwala ng mga ganyan. How about yung nasa international, hindi natin nasasaksihan yung anong Mm. nangyayari sa, especially first, gamitin natin yung napag-aralan natin sa eskwelahan kasi alam ko naman lahat ng patungkol sa technology, natatakal naman talaga yan. Kaya nasa elementary at high school, tinuturuan po tayo ng ating mga teachers kung paano po tayo maging isang responsableng um, citizen, 'di ba, sa world of technology. So siguro tungkol sa mga lumalaganap na mga information, bilang ano na lang siguro, parang ano tawag ito, concerned citizen, kung alam natin na talagang malayong-malayo sa katotohanan yung impormasyon, wag na po nating pakalat pa, di ba? So para sa ano, nagsasayang lang po tayo ng effort, ng time. So ayun, so dapat imbes na gawin mo yung mga ganun, Google na tuloy. Google. I-Google mo sa paggawa ng mga talagang yung productive, yung talagang masasabi mo na nagawa ko to, feel ko parang nagawa ko yung tama, ganun. So, parang, kasi yung konsensya para sa akin kasi pag nagsasabi ka na hindi tama, yung konsensya talaga hindi ka, talagang kumakatok talaga sa puso mo yan na mali yung ginawa mo, ganun. Diba? Ayun na lang, maging responsable po tayo sa mga information, kasi Mm. yung iba talaga, yung mga parang advancement, yung information, madaling makalat. Pero yung negative naman, sure ba tayo sa information na kinakalat din is kalat? So ayun, mag-responsible tayo at maging Mm. tayo, alerto sa tama at mali. Ito naman, Kuya Aking. Same Ayun. question pa din. And by the way, Jan Rihanna, baka ako magsalita ulit. Oo, baka makalimutan ko. So, of course, tama yung reality, yung parang, yung tamang source na kukunin natin, i-check. Oo, tama yung sabi mo rin. Pero, ano yung purpose natin? Ano yung purpose natin ng pagkakaroon ng access ng impormasyon, especially yung galing sa international? Kasi sometimes, they say, hindi naman yan nangyayari sa atin. Sa ibang bansa lang naman yan. So, bakit ko? Parang ganon. So, ikaw ba rin, mahalaga pa rin ba yung malaman natin yung magkaroon tayo ng access ng information galing pa rin sa ibang bansa o time to neglect na? So, yun, siguro kung, ilang beses na rin yan naging topic namin noon. So, parang ano lang siya, parang casual lang na
na usapan siya nga parang ano naman yung pakialam natin, eh, nasa Pilipinas naman tayo. Ano yung pakialam natin, ano yung nangyayari sa ibang bansa, hindi naman tayo doon nakatira. Oo nga, nasa ibang bansa yun. Iisang tayo, nasa iisang planeta tayo. Kukonek-connect din naman. Kagaya na lang din ng sige, gawin nating senaryo yung sa COVID. What if hindi Mm-mm. natin alam, 'di ba? Hindi natin alam kung ano yung nangyayari sa iba, anong sitwasyon. Siyempre sa China, 'di ba? Sa ano nga yun, Wuhan? Wuhan ba yun, kuya? Wuhan, China. Oo. Kung hindi natin alam ano yung nangyayari doon. Siguro na tayo ngayon, hindi natin alam kung nandito pa ba tayo. Kung hindi na access yung kaganapan doon, magagawan ba ng mga mga yung primary na mga hakbang yung gobyerno hindi nila na-access yung information doon. Siyempre, napakahalaga talaga ng mga ganun. Kaya nga may mga iba't ibang channels like sa mga television na patungkol sa mga international ng mga usapin. Kagaya na lang din ng isang natin, atleta, yung talagang tanyag ngayon, si Carlos Yulo. Oo. Malalaman ba natin Malalaman ba natin yung mga kaganapan niya sa ibang bansa kung hindi rin ibabalita sa atin ng parang sorry doon sa mga nasa kasi ako kalsada. So ayun, Oo. need natin di ba, mag-access. Kasi nagiging selfish tayo kapag hindi natin gawin, di ba? Wala namang Mm. mawawala sa atin kung nalaman yung information sa ibang bansa. And nagiging din natin, parang dagdag na lang din sa knowledge. And kasi nga, ang daming invention coming from European countries no, na nagagamit natin today. No? Maraming Mm. mga invention. Like the cellphone. Na syempre kung di natin nalaman yan, di ba, di sana wala tayong marami, marami pa And also, makakatulong siya sa atin na kumaga para siyang benchmarking na we can apply kung ano yung mga best practices nila doon. We can do what is the best thing na ginagawa nila doon. Pwede natin ma-apply sa atin. And that's the reason, no? Paano tayo magkakaroon ng access? And by that, no? Paano man yung mga tawag neto, mga mahuhuting mga advokasya ba yan o mga sinusuro nila doon, baka pwede rin natin ma-apply sa ating bansa. Yung para gano'n. So, doon pala, nagkakaroon na ng unity, no? And once na meron na yon, maano na natin na, may progressive na sa isang bansa. So, ay, nako, charot lang. So, no, so, Kaya akin, alam, git mo yung patungkol sa yung youth involvement natin kanina. So, soon or later, 'di ba, malalaman na naman natin kung sino yung magiging natin na sa ngayon. Siguro ayun, busy sila. So, siguro kung hindi nila nasisingit yung ganito, siguro um makikita natin yung parang presence ng mga bagong youth, no, na magiging member ng Kalambag soon. So hindi pa siya nai-introduce sa amin. So sabay-sabay natin silang kilalanin sa mga kilala. susunod na Oo, hoping, no, na talaga, no. And of course, mas nakikilala ng Kalambagay, in fairness, sa matagal. Kasi ang dami ng mga students, especially sa City High, no. Sa City High kasi, what do we call that? Sa City High kasi, of course, nandun yung Kalambag na pinapasok sa National, Quezon City National High School din. Kadalasan na gumagadget is talaga nakikita nila yung Kalambag. So, na-appreciate ko, nanonood pala sila. So, ayun, pero di na talaga ako nagpapalata na nandun ako sa live. So, happy ako na nanonood sila, ganun. So, I'm happy for that. So, and yun yung natin para to spread positive vibes and also, of course, positive vibes from local to international. And, of course, paano kaya natin to mako-connect, no? Kasi, tawag natin, may mga advocacy tayo locally sa Kalambag. So, paano natin ito siya mako-connect, no, sa mga advocacy na na o para natin siya mako-connect, no, for international issues, no. Actually, maraming international issues ng hanggang ngayon, especially climate change, no. So, paano natin magagamit itong mga plataforma natin, no, para
makatulong sa mga pandaigdigang issue. Kaya na, actually marami ba ito yung mga karapatan ng tao, broad na masyado yan. And yung climate change at of course yung pagtulong ng kapayapaan sa bawat bansa. Okay. So ayun, nabanggit ko na din yung magiging ano natin, ano yung magagawa natin bilang isang kabataan locally at ano yung, di ba, yung connection, ano yung mga connection natin para makasolve ng mga pandaigdigang tawag nito, mga matter, ganon. So isa na dyan, yung pakikilahok ng mga organization. Kasi yung organization, may iba't ibang aim yan sila, di ba? May mga iba't ibang mission and vision. Kapag nakamit natin, kapag hinay-hinay na ginagawa natin yung mission, nakakamit natin yung vision ng isang organization. Alam ko noon, yung INET, hindi basta-bastang umusbong yan, di ba? Yung ganitong organization, hindi basta-basta umusbong. Siyempre po, unti-unti nating nakikilala at ngayon, alam ko, unti-unti na ding nakikilala yung INET internationally. So bilang ano na lang din, bilang pang tawag nito, parang information dissemination sa mga kabataan dyan, yung parang gustong-gusto nila gumawa ng parang youth organization. Gumawa na po tayo, di ba? Kasi may iisang yung may iisang layunin na talagang papatok sa lasa sa masa. Especially yung ano ngayon, yung sabi ni Kuya Akim, yung climate change. Pansin natin, mamaya iinit na naman, iinit, tapos uulan, ganun. Yung iba dyan, may mga kakilala ako na part sila ng isang organization na pangkalikasan. So, why not mas tuunan natin ng pansin yung nakakatulong sa ating lipunan. Kasi yung wala namang naghabit dito sa earth, kundi tayo lang din naman. And happy, and ano siya, kapag sinasabi na kapag nasa isang, pag bilang ka sa isang organization, sabi nila, ano naman, ang formal naman, parang hindi mo na magagawa yung mga gawain mo kasi nakita lang palagi sa organization. Siyempre, may makakasama ka. Kasi kagaya na lang ni Kuya Akim, ako, nila Ate Riza, yung mga kasamahan natin sa NCR, sa ganon. So, nagiging unti-unti, parang ano din siya, yung parang advantage din, sila Kuya Akim, yung mga kasama ko sa Kalabag, hindi ko sila kilala, but unti-unti, dahil nga sa isang organization at may isang pananaw, ayun na, unti-unting naging isa kami, di ba? May unity sa isa't isa, and parang yung capacity namin bilang mga kabataan, mga ordinaryong kabataan is nakikita na isang organization, which is ito ng Kalambag. So ayun ang muna Kuya Akim. Yung parang initiative ng mga kabataan. Alam ko iilan lang talaga yung may ganyang ability na nagsusulong ng mga organization. Siguro ngayon eventually maano din naman yan, ma-acquire yan ng mga kabataan kapag siguro kapag naka-realize na. So ayun siguro. Pero wag natin umabot tayo sa point habang maaga pa wala po tayo ng action. So sa school namin maraming organization, Kuya Akim, no. So may mga Oo. tayo, pangkatikat. Alam ko naman sa iba't ibang school mga ganyan. And huwag po kayong mag-hesitate na pumasok sa iba't ibang org. Nakakatulong po yan sa inyong self na talagang mai-improve. Ayun. Mm-mm. Especially ang personal growth, parang nakamit ata. Ayun, hindi pala. So parang yung mga tawag nito. Kasi kahit dito sa Kalambag, no, we could address different issues, international issues like climate change. Kasi if meron namang mga Earth Day, yun yung mga kadalasan topic natin, climate change, to spread awareness, ganon. And ano ba yung mga na International Child Day sa November, I'm excited for that. And marami pa, of course, last December, no, yung topic tayo ng 3 P's ng child rights: provision, participation, and provision. Provision, protection, and participation. Sorry. I think ang sa Kidapawan at last time is provision ang na-assign.
if, if ano na napagandaan niyo pa Rhea. So, yung ganun, we can use our platform, no, our advocacy, no, to address different issues. Of course, karapatan ng tao, pabalik-balik na yan, no? We have Human Rights Day, ayun nilagaw kanina yung karapatan ng bata, no? Kanina, ang dami natin nasabi kayo na, ano, no, na we have yung mga situations sa mga kabataan, no? Actually, I encourage you to watch documentation. Ilan sa kanila is yung child labor na, of course, minahan pa yun sa fairness, hindi mina sa ilalim ng ano. Kasi sa ilalim ng lupa is ano yan eh, tawag nito. Medyo dangerous siya. So, sometimes they're just using yung cost ng ano, yung maliit na cost lang na yung ginagamit nila as ano, hingahan. So, ay, napakadelikado naman. Kumbaga napaka-risky niya. And of course, no, sa topic natin last month ata yung tungkol sa child work and child labor. Ayun, so maganda kasi child labor also is ano eh, international issues din siya kasi as we observe, no, na talagang, ayun, no, yung, no, kung gaano kadelikado si child labor. So, ayun, gamit natin siya sa kalambag and we are so happy that we are doing this, ano, such things, no, na makakatulong sa mga kabataan. So, ayun naman, Rhea, dahil nga nabanggit natin yung mga different hamons ba yan, different roles, different, ano yung magiging papel natin, no, para maging kabahagi, no, ng isang pandaigdigang henerasyon ng kabataan, paano natin ito magagampanan sa pang-araw-araw na buhay. Kasi nga, ano naman yung papel natin? Kumbaga, ano yung role natin kanina as youth? Ngayon naman, ano naman yung magiging role natin para makatulong, no, sa mga futures natin na sa mga future generation natin, sorry, oo. Yung magiging contribution natin bilang ano, kasi yung talagang yung malalaking roles is hindi pa naman siguro natin kaya. So yung mga ano lang natin yung ng siguro yung palalagad ng kamalayan or mga information dissemination. So gawin nating tool yung platform natin, yung iba't ibang mga social media. Siyempre natalakay natin kanina yung patungkol sa ano yung magiging ng teknolohiya natin. So why not we will utilize it, no? Kasi eventually nang lilipas yung panahon, iba't ibang mga iba't ibang imbento, iba't ibang mga siguro makabagong mga mga wait lang, discoveries. Bagong discoveries, yung ano ng next generation natin, siguro yung ako yung magagawa ko is yung pagbibigay kamalayan. Pag syempre, yung simple na pag chit-chat, gano'n, chit-chat, yung tawag yung parang chika-chika, kasi uso sa atin yan eh. I-explain lang natin, hindi yung chikahan na walang silbi. Syempre, gawin natin makabuluhan yung opportunity na nagsasama tayong mga kabataan. So, maximize natin yung oras na pwede pa natin magamit ngayon sa ngayon upang magiging siya. Kasi yung mga information, hindi siya namamatay kapag talagang naipapasa. Kagaya ng wika lang din yan. Hindi siya namamatay kapag generation to generation na pinapasa yan. Kagaya lang din yan ng information. So, ayun. Yun muna yung magagawa ko ngayon. Di ko alam ano yung magagawa ko next after ng school. Siguro, di ko alam. Actually, Rhea, marami ka pang magagawa, no? No, as a yes ko, so parang nagle-level up at nagle-level up tayo, no? So, yun yung maganda rin sa atin. Kasi nga, di ba, meron na tayong platform. All we have to do is, kumbaga, pasiglahin, no? Mm-mm. Payabungin, palakasin, especially itong kalambag. Ito na yung papel natin, no? Para makiisa sa pandaigdigang kaisa, no? Kung ano man yung sinusulong ng karamihan, eh, of course, may ibabahagi tayo. Meron tayong contribution
na pwede nating maibigay sa kanila, makatulong. No? Kasi sino pa naman kasi magtutulungan, eh tayo-tayo lang naman, di ba? So, ano Ma- pa ba yung gagawin natin? Siyempre, kailangan natin na. So, ayun, parang hard to say, no, that some of the youth nowadays are, wala nang interest masyado when it comes sa mga ganitong ano. Because of the influence, no, ang dami narik sa mga online gaming, no. No, it's okay to have fun. But, of course, we should be, ano, kumbaga, being in apolitical, moderation. oh, kumbaga, being apolitical by, is, ano, is selfishness. Oo. Naalala ko yung year 2020, pasa namin yun na, ano, na live stream ni Meryl, yung nabanggit namin yung last time, yung being apolitical is, ano, selfishness. Kasi hindi ka nakikibahagi. Kumbaga, wala kang pakialam, nonchalant ka lang. Ako yung nangyayari sa paligid ko, Mm. tapos, hindi, and isa ka pala sa, ano, apektado noon. So, gano'n. Kahit naman di tayo apektado, kung maraming tayong maapektuhan, why not di tayo mga lampag, no? Mga lampag na may ambag, gano'n. In short, kalambag. Oo, gano'n. So, simple way, oo, makita, no? Tawag dito, maki-engage tayo. But ang tanong, paano ba tayo, ano ba yung mga ways natin? Paano tayo ma-engage sa mga ganito? Mahirap ba? Kailangan ba ng how many requirements, clearance, ano ba yan? Barangay clearance, police clearance. Kasi yun yung sabi nila, especially mga organization na may mga gustong sumali, ganon, may mga ganitong mga rules, may mga ganitong mga disiplina, patakaran na ginagawa. Kasi kung saan tayo mas magaan, doon tayo gumugo eh. But sometimes natin naisip, ano ba yung mga positive impact nito sa atin. So para sa iyo, Ray, ano yung mga dapat bang no, na pwedeng gawin ng mga kabataan natin na magkaroon o mapabilang sila o maging bahagi ng mga pandaigdigang pagkilos para sa kapayapaan at pagkakaisa. Ayan, dito na po na. Tapos, Mm, ayun o, napag-usapan natin yung mga hamon na yung ano, yung parang kawalan ng interes ng mga kabataan natin. Kasi naniniwala ko sa quote na no man is an island. So hindi po tayo mm, namumuhay dito na kaya natin na talagang mag-isa tayo, 'di ba? Kailangan natin ng accompany ng ibang tao. So kagaya mm, same thing man 'yan sa yung pakikilahok ng mga kabataan natin. Hindi po sa isip natin syempre ano, hindi natin siya ano, hindi siya parang tawag nito. Hindi na siya nakahiligan. Kaya kahit hindi pa natin mm, is umaasa tayo. So yung mga mm, kabataan kapag ano naman, pero kung ibang usapin naman yung mga kabataan na kaya nila lahat ha, kapag yung mga pagtitibo ng mga kabataan na hindi nakakabuti, ba't nandun sila na hindi nga naman nakakabuti? Why not? I-alternate natin siya sa mga kagaya ko, yung mga kilusan ng kabataan. And isa din tulong sa atin, yung ano natin, youth formation, ayun, tawag nito, youth organization natin sa locality natin. Nandyan yung mga SK natin. Sa school naman, nandyan yung mga student council natin. So, pwede natin, kasi hindi naman sila yung mga tao na kayo yung lalapit sa kanila. Sila yung humuhubog at sila yung, nito. Parang nag-i-encourage sa sumali. Hindi po sila gano'n. Sila po talaga yung talagang tayo lang yung tayo po yung may mga problema. So, kapag um, may time po no sa barangay ganun. Kasi start muna tayo sa locality natin ha. Hinay-hinay na talagang may progress at ano yan eh. May progress yung mga hakbang natin. Magiging stepping stone siya sa mas malaki na mga gampanin, especially sa international. So ayun, makibahagi po tayo sa mga simpleng mga aktibidades sa lipunan natin. Unti-unti makikilala potential natin bilang isang oo, mga mm, uh, yeah. sarili natin na parang hindi natin kaya, time will come, mas ma-realize natin na kaya natin at may maibubuga pa tayo. Mm.
Kasi Rhea, no, kahit tayo rin, no, nagsimula din tayo sa ano, parang lower level. Naging Mm. officer muna tayo, gano'n, hanggang sa naging president, then until such time na napabilang sa federation, and na, nasa kalambag na tayo. So parang stepping stone na rin yung ano, magsimula muna sa community bago umakyat sa next level. Kasi nga, di ba, sa ground pa lang kasi may matutunan ka na eh. Parang nasa level, ano pa lang, lower level ka pa lang, mas, kumbaga, mas maunawaan mo ano yung sitwasyon sa baba bago ka umakyat. Have you heard the song of Black 9, yung parang yung upuan na song niya, no? Kumbaga hindi ka Oo. makaka-relate yung ano, di mo makare-relate yung sinasabi ng constituent sa baba. If mismo ikaw, hindi mo naranasan, di ka man lang naging kagaya nila before, oo. So, kaya sabihin natin, no, kahit sabihin, of course ako ha, di tayo basta-basta makakapag-conclude if hindi natin kaya, natuklasan o na na-observe na may mga ganong klase, ano, of course, ganun, ganun. Especially sa akin na, as a for example, no, of course, na, sa akin sarili pa lang experience that nahiya ako sa ganito kasi nga, di ba, nahiya tayo magsalita, ganon, mga fears tayo, when I engage, no, kung nandun ako sa level, ganun pala yung feeling ng mga, ano, yung mga kasamahan ko na, ano, kaya pala kasi mahiya din pala. Ayun, until sa nag-level up ako, nag-level up. Sama-sama kaming umahon. Char. Oo, parang gano'n no, na talaga. Kailangan natin magsimula sa tagumpay, parang takbo. Oo. Hindi ka makakatungtong sa ano, sa pinakataas kung hindi mo naranasan yung mga nasa baba. No? So, Oo. tawag dito, be patient sometimes. No? Hindi lang kasi all about pangarap ko eh. It's all about our advocacy. This is not about your dream, the dream of all youth na makakapag-benefit ng advocacy. Okay, start muna tayo sa baba muna. Ganun yung ano, ang But, sasaktan na parang, sabi nga nila yung leadership na parang nakaka-addict. Yung ano, kahit anong gawin natin, pagod pa yan. Eh, di pa tayo umuurong. So, ngayon naman rin, ano, para sa pang hindi nating ano, kahan. Oo. Kasi nga, ano, kailangan pa rin kasi natin talagang tayo. Maraming tao. No, age in our advocacy. Kasi sa akin, no, na we have child participation na sinusulong. Alam. Paano natin mahikayat ang maraming kabataan para mag-engage sa mga ganitong advocacy, no? At para makisa na rin sa mga pandaigdigang gawain, no? At kumilos para sa pagbabago. Kasi lahat tayo, we need change. We need change. Not for ourselves, but also sa other people na rin, sa community man yan, sa society. So, paano natin mahikayat yung marami, no? Para makisa sa pandaigdigang gawain at kumilos para sa pagbabago ng bansa, bayan, lipunan o komunidad. so ayun, agree ako dun sinabi ni Kuya Akim na hindi tayo makakatungtong sa pinakatuktok, hindi tayo mas-start sa pinakailalim. Kagaya lang din ng ano yan, pag, ano tawag dyan, ano tawag, puno, hindi ka sa mga sanga-sanga niya kung hindi ka dadaan sa pinakailalim at hinay-hinay na take one step at a time hanggang maabot mo yung ano yung inanais. So bilang kabataan, paano kung mahihikayat yung kapwa ko ding kabataan na maging ano, parang parte ng lipunan. So alam ko naman parte tayo ng lipunan. Pero gampanan natin yung parte natin. Ako siguro kapag ako, ano, kasi syempre, marami na tayong nagawa, di ba, na paghihikayat. So, ayun yun, continue lang natin. So, ano yung nasimula na, kasi kapag sinabi natin, kasi nasa new environment na tayo, ay, tama na yung pagiging student leader ko. Ay, wag ganon. Di ba? Mm, Ano yung mo, yun yung gawin mo. Kagaya na lang ganon. Yung magiging paghihikayat, siguro, ano, word to word sa mga taanan ng advocacy speech, ganun. Yeah, mga ilang minuto lang naman yung makakatake ng mga siguro, mga 10 minutes, okay na yan. Hindi na yan parang magbibigay information na yan sa mga kabataan. So yun, wag nating wag gatekeep
yung mga naranasan natin, ibahagi naman natin sa mga kapwa-kabataan natin. And we never know na yung mga na-impluwensyahan natin is magiging susunod din sa mga yapak natin. So, ayun lang, kuya. Ayan, maraming salamat, Rian. No, tama ka, Rian, no, na ano. Kumbaga, ganito, walang susunod sa mga yapak natin if hindi natin sila ikayatin, no, na ano. Siyempre, as you can see, no, talagang tawag nito, minsan sa buhay natin, maisip talaga natin, no, hanggang dito lang ba talaga tayo? Hanggang dito lang ba talaga yung kaya natin ibigay para sa kabataan? Hanggang dito lang ba yung pwede natin, yung hangganan ng ating kakayanan, no? As you take a risk, no? Habang, of course, kasi nga, it's a form of sugal, either magsasakit tayo or hindi. When it comes advocating, sa advocacy. But of course, kailangan talaga natin yung positive mindset na magtatagumpay tayo sa anumang bagay. Akala ng mukha, ilabi mo yan kahit kanino, no? Pwede kang maghingi ng mga fans dyan, no? So, maghingi ng mga fans sa mga ano ha, hindi sa kung sino-sino lang. Kumbaga, sa mga foundation na connected sa advocacy na sinutulong mo, ganon. And of course, hindi siya magiging successful kapag wala. So, yun yung natutunan ko no, kay Kagawad Lucy Padilla. Hindi maaari kapag kilos ka naman. Kasi nga, ayun, para kang, sa ano to, clash, isa laban sa lahat. So, parang, di na yun, sa advocacy kasi, once nasama-sama kayo kilos, mas ano, mas matibay yung advocacy nyo, mas matatag at mas malakas. So, that is why, if meron man kayong mga advocacy, it's time na para magkaya kayo, and sa mga tao naman, o sa mga kabataan naman na medyo malapit dun sa advocacy na sinutulong ng isang organisasyon, why not you join? Why not you try to learn? Ano talaga yung pinaglalaban nila? Ano yung puso ng bayan nila? Ano yung gusto nilang ipahiwatig sa maraming tao? Ganun ay, mas, ano tawag dito, mas makapangyarihan ng isang advocacy, no? Na talagang may tatatag talaga sa isang komunidad. Yung kanina yung ano, yung pagkakaroon sana ng ano, ng Child Protection Committee per school, of course. I think per school meron na yan, no? Hindi kaya yan ng isang committee lang, ng isang tao. Kailangan mas maraming tao talaga na kikilos niya. And just like in our government, no? Sa isang proyekto, hindi talaga sapat na isang tao lang, oh, one group na yung gagawa. Why not they try to engage the transparency? They can also, ano tayo nito, share yung pagtatrabaho. Kasi yung CSO kasi, yung mga other organizations, whether meron man sila o wala sa politika, may organisasyon pa rin silang politika, no? So, mahalaga yung team up talaga. Yung pagkakaroon ng collaborative work na sa ganun ay, of course, mas maging successful. And sa marami pang kabataan, try to engage in this kind of organization, this kind of advocacy, no? Kasi lifelong, ano to lifelong learning na rin to siya no na talagang magagamit natin in our daily. So, yun lang no. So, ayun isa na magandang araw sa ating lahat no. Napakabigat ng topic kami ni Rhea doon sa bilang dalawa. So, ayun, kahit ganun pa man ay naitawid pa rin namin. So, we're happy na nandiyan pa rin kayo na nanonood sa amin. Of course, no, nandiyan pa rin kayo to support us, no, to our advocacy. And we really hope, no, na may present na rin namin yung kalambag pinapawan no in the future. Or maybe next or kung kailan pa no, abangan natin na ma-celebrate sila o ano yung ma-present sila sa inyo. So, we're happy for that. And of course, Rhea, no, so our topic. So, okay, take it away na, Rhea. So, ayun, very successful yung discussion natin kahit na kami lang dalawa ni Kuya Aking. So, hindi nakaabot si Ate Raisa. So, okay lang naman yun. So, this afternoon is pinagpatuloy natin yung talakayan natin, yung topic natin pala, rather, yung topic natin patungkol sa episode na ito is napag-usapan natin yung ano yung mga hamon, yung mga gampanin, at ano yung magiging
ano yung magiging ano yung magiging panghikayat natin sa mga kabataan na ano yung pwede pa nilang gawin sa lipunan, hindi lang sa lipunan natin, kundi internationally. So, yun, push yourselves to the limits. Kasi walang mawawala dyan. Mas makikita mo pa yung totoong ano yung kapasidad mo na hindi mo inaakalang pala. So ayun, marami din tayong nalaman. Siyempre kay Kuya Akim kasi marami ano yan eh, talagang bigatin yan kapag patungkol sa pagtatalakayan. Si Kuya Akim. And siguro makakasama natin si Kuya Joshua Peralta kapag sa mga ganitong sakin talagang ganyan talaga. Talagang information is based on facts and science. Ganun. Ganun yung magiging talakayan kapag nandun yung ibang kasamahan namin dito sa Kalambag. So, before we close, so nandito yung mga announcements natin. Yeah. Mm-mm. So, for our announcement, no, sorry na wala ako kaya kasi parang may kumatok sa pinto. O, tingnan ko na kasi mag-isa lang ako sa bahay. So, ayun, for our announcement po, ang Kalambag ay lagi po napapanood po siya every 1 to 2 p.m. po. No? So, abangan niyo po ang next live po. Abangan niyo po ang susunod na topic namin dito sa Kalambag. And pangalawa po, mamayang gabi po, of course, 7 to 8 p.m. po. Isa din po tayong inclination or inclusion na mapapanood din po yan siya every Saturday po, kada gabi po, no? Every Saturday ng gabi, 7 to 8 p.m. po, of course, lifelong learning din po siya, no? Isang lifelong and adult learning. So, alam ko, maraming kayong matutunan dito sa senior city, no? Kasi ako nakatry nasubukan ko na noon din. Oh, napaka-broad. Mas broad sa Kalambag. So, highly recommended din. And of course, no, para magkaroon ng mas inklusibong unan, no, para sa lahat, nariyan din po ang senior city, no, mapapanood din po yan siya every Wednesday, 4 Every, p.m. No, pagkakaroon, senior city, no, sorry. Ang Wednesday po ay inclination or inclusion na, sorry. Parang nag-mix na yung ano, nasa mind ko, no, so, ganun talaga. Ganun talaga na. So, ulitin ko po, ang Kalambag po, every Saturday po yan, 1 to 2 p.m. po. Senior City po, every 7 to 8 p.m. po yan siya. So, every Saturday din po yan. And of course, ang inclination or inclusion na 3 to 4 Wednesday. p.m. And lastly po, wag niyo po kalimutan na mag-like and subscribe po sa official YouTube page po ng Ines Philippines and as well as sa Facebook page din po ng Ines Philippines maging ng Kalambag. At ang Kalambag po ay hindi lamang po at sa iba't iba pa pong dako ng mundo na crossroads po ng Ines ng Kalambag. So, muli po, ako po si Angkino, inyong lingkod, Kuya Kini. Nandiyan din po si Rhea. Ayan, kaway-kaway ka sa kanila. Pati mga viewers. Everyone, Ayan, maraming salamat po sa inyong panonood at pagkikinig po ng Kalambag. And of course, see you po next week. Of course, so ang Kalambag. Ayan, see you thank you next for week and God bless all. Thank you. Okay